as I'm about to reach 20,000 followers, ngayong araw, meron akong naisip na bilhin para maging mas cinematic at mas personal pa yung mga videos natin. Good morning at good day, sunny day. Ngayong araw, pupunta tayo sa Morioka. At dahil makaka-reach ako ng 20k followers this month, bibili tayo ng bagong camera. Kaya ngayon, tara, punta na tayo sa station. Enjoy the video. Wow! Dream car ko! GR86 bro! Bago tayo pumasok sa loob ng station, appreciate muna natin itong GR86 na naka-work emotion ba ito? Naka-Fujitsubo na muffler. Pogi! GR86 Japan, naka-lowered. Feeling ko naka-coilovers to. Ride-ons na tires. Ang ganda ng pagkaka-lowered niya. I feel ko na sobrang lapit na magkakaroon ako ng ganyan. Soon, very soon. So since nasa province side ako ng Japan, yung ticketing process dito sa amin is kakaiba. Bali ang tawag dito sa mga station na walang ticketing machine is unmanned station. So kapag ganun yung station na sasakyan nyo dito sa Japan, yung ganitong ticket, babayaran nyo to kung saan kayo bababa. From Rokuhara Station, bibiyahe tayo for 1 hour papunta sa Morioka Station. Then lalakad tayo papunta sa Big Camera. At gaya ng sabi ko kanina, dito tayo magbabayad sa bababaan nating station. After 1 hour of travel, nandito na tayo sa Morioka. This is Morioka, city side of Iwate Prefecture. Isa sa mga gusto ko dito at halos sa lahat ng city sa Japan, halos lahat ng tao, masaya at ina-enjoy lang kung ano yung ginagawa nila. After 5 minutes of walking, dito na tayo sa Kojima and Big Camera. So Big Camera ay pupuntahan natin una kasi nandun yung mga first hand or brand new cameras. Then Kojima naman yung mga second hand. This is Big Camera. Dito ko makakita ng wide variety of cameras like Canon, Nikon, Sony, DJI, you name it, meron sila dito. Ang camera na ina-aim ko ngayon is itong DJI Action 5 Pro. Pero dahil medyo tight budget tayo ngayon, tignan natin sa Kojima kung may second hand. Dito ka sa Kojima makakabili ng mga second hand gadgets tulad ng iPhones, Apple Watch Ultra for 100,000 plus yen, MacBook Pro, iPad Pro, and wide variety of gaming accessories tulad netong gaming desktop for 95,000 yen. Nakakita rin ako netong ZV-E10 for 90,000 yen. Pero ang ini-aim kasi natin ngayon is action camera tulad nitong 14,000 yen na Osmo Action. Pero since old model na to, hindi yan yung bibili natin. Kaya tara, baba ulit tayo sa Big Camera, tignan natin yung Osmo Action 5 Pro. And now, this is me checking the vertical and horizontal output of the action camera, checking the stability of the camera, and finding ways on how I can strap it onto my camera bag. Fan ako ng DJI hindi lang dahil sa quality ng mga cameras nila, dahil naniniwala rin ako na I am also the future of possible. Check out na natin to. This is it. Bibili na natin yung Osmo Action 5 Pro. Warranty sheet. それからこちらレシート。日本語上手ですか？ちょっとまだまだです。いやいや。ありがとうございます。Finally, nabili na natin yung DJI Action 5 Pro dito sa Big Camera. Punta lang muna tayo sa park, unbox natin tong DJI Action 5 Pro and assemble natin tong scooter na nabili natin for 2,000 yen. Let's go! Nino Tolentino, meron ka ng Osmo Pocket 3. Bakit bumili ka pa na itong Osmo Action 5 Pro? I-unbox lang natin siya saglit, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Meron siyang dalawang box sa loob. So this is the Osmo Action 5 Pro dito sa loob nito. Sa kabila naman is yung mga accessories niya. So siguro nandito yung mga battery, hindi ko alam. Kakabili ko lang nito. And dito naman yung extension rod niya. Case niya. And dito naman yung pinaka-camera niya. The Osmo Action 5 Pro. And yung box of accessories, buksan na rin natin. Charging cable. Magnetic lock ng Osmo Action 5 Pro. Nandito naman yung tatlong batteries na included sa DJI Action 5 Pro na bundle. DJI sticker, kikip natin syempre. DJI fan ako eh. Bali, ito na lahat-lahat ng included sa DJI Action 5 Pro Adventure bundle natin. Unbox na natin siya lahat.
Bali, first time ko magkakaroon ng action camera na tulad ng ganito. And wala akong idea kung paano siya i-assemble or paano siya i-operate pa. Pag-aaralan ko pa lang siya ngayon. Kunin natin yung isang battery. Paano ba siya ilalagay dito? Pag ganyan. Yun. 7.1. Update in progress. Please wait 2 minutes. Installing latest firmware. Update success. Updated. Swipe left or right to change shooting mode. Then, sa camera settings natin, exposure auto, white balance 5600K, color, gawin natin siyang D-Log M, and boom! Para mas ma-explain ko sa inyo na mas malinaw, lipat tayo dito sa camera na to. First reason is dahil gusto ko na ma-feel nyo na kasama ko kayo sa mga adventure ko dito sa Japan, na para bang hawak ko kayo sa kamay ko and kasama ko kayo dito sa park na to. Diba? Number 2 is for durability. Sa mga ginagawa kong videos, masyado akong nabububog tong Osmo Pocket 3 ko kasi medyo fragile siya since meron siyang gimbal na naka-expose. Medyo nagagalaw ko nga siya pero huwag kayong mag-alala, matibay yan. Kaya simula ngayon, itong camera na to is for cinematic vlogs. This camera naman is for adventure. Third reason is para hindi ma-intimidate yung mga Japanese people kapag nag-vlog ako. Bale, dito kasi sa Japan, medyo sikat na rin yung Osmo Pocket 3 and kapag nakita nila yan, alam nila na vlogger ka. And nai-intimidate sila or nahihiya sila. So ngayon, kabit natin siya sa case, kabit natin siya dito sa extension rod, suot natin yung camera bag natin, suksok natin siya dito sa strap. Di na ako masyado intimidating. Mukha lang ako may daladalang camera and di mo alam kung naka-record ba o hindi. Pwede rin akong bumili ng chest strap tapos ikabit ko siya dito. Hindi rin naman masyadong halata or visible. Tanggalin ko lang siguro to extension rod. So fourth and last reason is for POV shots. Since nakakabit nga siya dito, so ngayon nag-record tayo sa Osmo Action 5 Pro. And kunin natin tong scooter na nabili natin for 2,000 yen. Kung makikita nyo, trick scooter to. Adjust lang natin to, sige pa natin. Time check, it's 3:35. Testing natin yung scooter na nabili ko. Woo! Nakakamiss to ah. Grabe, ang tagal ko nung huling nakapag ganito. Kaya ko pa mag bunny hop. At least ngayon hindi na ako nag-worry na baka tamaan ko yung camera, tamaan ko yung gimbal ng Osmo Pocket 3. Itong Osmo Action 5 Pro, ginawa talaga itong mga gantong camera para sa mga ganitong adventure. Woo! Bali itong camera na to, hindi ko to binili para lang sa luho. Binili ko to for investment para makapag-provide pa ako sa inyo ng mas maganda pang videos. Para ma-feel nyo na kasama ko kayo dito sa Japan and para ma-document ko yung life ko dito sa Japan since hindi naman ako habang buhay nandito. Woo! Thank you Lord. Osmo Action 5 Pro Adventure Combo. Thank you Lord sa mga blessings na binibigay mo sa akin. Yes sir, good afternoon Morioka. So far enjoying life in Japan. Woo! Wala akong sasakyan pero sobrang saya ako kapag nabibili ko yung mga gusto ko. Last year, pinag-uusapan natin itong iPhone 16 Pro Max. And recently, kaka-release lang ng iPhone 17 Pro Max. Kaya ngayon, balik tayo sa big camera para i-check kung sulit ba na mag-upgrade from 16 Pro Max. As a video creator, camera agad yung tinignan ko. And sa specs, almost identical. Same sensor size, halos same lenses, pero may konting tweaks sa camera UI na pwede mo ma-achieve kapag nag-update ka ng iPhone 16 Pro Max mo. The new Glass UI na pwede mo ring ma-achieve upon updating firmware. And next up is yung flash na very unnecessary na ilipas sa kabilang side. Sa size and thickness naman, almost the same. Ang pinagkaiba lang sa bago is yung kulay orange at yung bagong design ng camera. Kaya for now, mag-stick muna ako sa iPhone 16 Pro Max ko. Ikaw ba? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda yung mga thrift shops nila dito sa Japan. Parang ukay-ukay pero lahat original. Bawal ang peke at kung may peke man, bawal sila magbenta dito. Tulad nitong Bathing Ape na sweatshirt, 3,000 pesos. First Camo hoodie coat, 12,000 pesos. Nike X Stussy, 3,000 pesos. At sobrang dami pang iba. At ang favorite ko, Carhartt work in progress. Hindi lang dahil sa mga designs nila, kundi ginawa kasi itong mga work in progress na Carhartt para sa mekaniko na tulad ko. Sobrang daming variety at hindi mabilis maluma. Carhartt ranges from 1,000 to 20,000 pesos. Depende sa rareness and condition. Meron din ako nakita mga skateboards at sobrang daming designer shoes at sobrang daming Jordans. At lahat yan original. Bawal ang peke. This one is for gamers. Lahat ng items dito second hand. Sobrang daming gaming accessories tulad nitong Razer ng mga headphones, gaming keyboards, gaming mouse, gaming monitors at sobrang daming mga gaming desktop tulad nitong Cougar na naka-Nvidia RTX and water-cooled.
Balik kakabili ko lang na itong iPhone 16 Pro Max ko, and masasabi ko, hindi ko masasuggest na bumili ka ng 17 Pro Max kung bumili ka ng 16 Pro Max last year. As a not so techy guy, siguro kung naka 13 Pro Max pababa ka, siguro mag-upgrade ka to 17 Pro Max. Sobrang worth it nun. Pero kung naka 15 Pro Max ka, 16 Pro Max, siguro wag na lang muna kasi parang sayang lang sa pera. Magkano bili mo sa 16 Pro Max? Aabot ng mga 100,000 pesos, di ba? Tapos bibili ka ng 17 Pro Max. Overkill pa masyado. Lalo kung hindi ka naman nag-filmmaking or nag-vlog, sobrang worth it pa yung 16 Pro Max mo. Huwag ka muna mag-upgrade ng 17 Pro Max mo or yung 15 Pro Max mo. Huwag mo muna i-upgrade. Bukod dun sa orange na magandang kulay, halos wala ka namang makukuha na iba. Hindi ako bibili ng 17 Pro Max. Balik na tayo dito sa Morioka Station. Maghanap lang ako ng makakailang coffees. Kanina pa ako hindi nakakain. Tapos kahit ko ata breakfast, pa di pa ako nakakapag-lunch. Hanap tayo ng pagkakainan bago tayo umuwi. Meron kang bike pero wala ka nitong scooter na to. Mahihirapan ka dito sa Japan. Bali itong scooter na to, kakabili ko lang na ito pero sobrang worth it ng bili ko. Kasi pwede ko siyang dalhin sa loob ng train. And kunyari masyado akong maraming lalakaran dun sa pupuntahan ko na next station, pwede ko itong gamitin. So, less time sa paglalakad and mas convenient. Kaysa maglakad ka, sobrang daming lakarin dito sa Japan. Pwede ko siyang dalhin sa mall. Basta bit-bit ko lang siya, bawal ko siya pagulungan. Yun yung rule. Wala akong mahanap na kainan. Ang gagawin ko, magkakape na lang ako dito sa Starbucks. Pwede ba? Mocha chip. Grande this. That's it. So, strawberry donuts. What is this? あ、ブルーベリー。お願いします。以上です。あ、コード。ドリンクお渡ししますので、左手からお受け取りお願いします。ありがとうございます。いいですか？みんなで。Tinatapos ko lang tong video ng pinsan ko na ikakasal sa November this year. Wala, nakatabi ako dito sa Starbucks for 3.5 hours na rin. At since malapit na maggabi, kailangan na natin mag-pack up. Woo! Day off! Ayun, uwi na tayo sa bahay. Nadilim na. Enjoy today. First day pa lang ng day off. Bukas meron pa tayo. Woo! Sarap nitong scooter. Sobrang worth it. Ang bilis ko makarating sa pupuntahan ko. Woo! Okay, bawal na dito mag-scooter. Let's go! Ito pala. Yun yung train na sasakyan natin. Let's go! Na yung train na sinakyan ko. Bali yun, sinama ko lang sa araw ko ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.